Tayo po ay 11:23 pa lang. May 30 minutes pa tayo. We have many things na pagsubok sa buhay. Sino po ay may pagsubok? Wala pong pagsubok yung iba? Ako mayroon akong pagsubok sa buhay. Mayroon akong struggle sa buhay ko. Na pinipilit kong i-overcome. Alam mo ng Diyos yun, mga kapatid. Hindi ko lang kayang makim na hindi ako mag-share ngayong umaga. Maraming nangyari past days, Monday to Saturday. Medyo nahihirapan kami na yung boundary ng sasakyan, yung pangailangan. Medyo meron kami mag-asawa na struggles. Alam ko yun, alam ng Diyos yun. Pero bilang lingkod niya, hindi dahilan yun para hindi ako mag-preach. Kaya muna tayo the day si-share ko sa inyo para kapag hindi pa. Let's pray, Lord. You are open hands sa harapan mo, Panginoon. Amen. Hindi namin alam kung yung plano mo, Panginoon, hindi namin malirik, Panginoon. Kailangan mong tumayo, Panginoon, dahil narito yung mga kapatid. Kailangan nila ito, Panginoon. Pero yung kaaway, pinipilit ako na matapit, Panginoon. Tawarin niyo ako, Panginoon. Dahil lagi itong mga tupang ito. Kailangan nila ako, Panginoon. Lord, hindi ako karapat-dapat sa harapan mo. Marami akong maling kaisipan. Marami akong mga bagay, Panginoon, na maraming mali sa iyo. Pero hindi ko kayang hindi mag-share ng umaga. Dahil ito yung tunay kong buhay. Nawa ang bawat isa sa amin ay mapagpala ng mensahe nito. Nawa makapagbigay ito ng kalakasan. Lord, bilang anak mo mga Kristiyano, hindi ako perfecto, Lord. Hindi ko kayang lahat. Hindi ko kayang dalahin lahat ng burden. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Dahil ikaw ang nag-iisa namin, Pastor. Ngayong umaga, O Diyos, nawa ito ay maging revelation na magbibigay sa amin ng epekto upang kami ay lumakas sa aming spiritual. Natatalo kami ng aming mga physical, ng aming mga emosyon. Tulungan niyo kami ngayong umaga. Linisin niyo kami, Panginoon. Linisin mo ang iyong mga anak. Simula po sa akin hanggang doon sa pinakamaliit na parte ng gawain ito, Lord. Panginoon, kulang. Hindi ko alam bakit nawalan ng kuryente. May gusto kang sabihin pa. May gusto kang ipakita. Kulang kami, Panginoon.
Kulang kami sa preparasyon. Kulang kami. Second-handed robe lang yan. Gusto namin ihandog sa hindi natin first-handed robe. Gusto namin maging malinis sa harapan. Gusto namin maging karapat-dapat ko. Nawa ang lahat ng mga luhan ito, Panginoon, ay makaabot sa harapan mo. Kabagan mo kami tayo. Alam mo ang puso ko, Panginoon. Alam mo lahat. Alam mo ang decision ko ngayon hanggang sa dulo. Huwag mong hayaan, Lord, na ma-intimidate ako ng demonyo. Huwag mong hayaan, Lord, masway ang mga tao sa mga bagay na hindi ko kaya magtagumpay. Kasama ang buong pamilya ko, ang mga kapatiran, ang buong Tanay Outreach, ang Little Bagay, ang mga kapatid namin na nakita. Yung hindi namin kasama ngayong mga kapatid. Lord, convict mga puso nila. Na sa susunod na linggo, kailangan nila makadala. Dahil mahalaga ang pagpupuri at pagsamba sa iyo, pakikinig ng mga salita. Lord, mahina ako, Panginoon. Pero I feel your presence. I feel your anointing, O God. Salamat po, Diyos. Mas basta niyo po ako, Panginoon. In Jesus' name. Sige, buksan po natin yung Bible natin. This is all about the rapture. Rapture. Sino yung gusto mag-rapture? Ano po ba ibig sabihin na rapture? Ang ibig sabihin ng rapture ay? Catching away. Flying away. Sabi ni Lola, flying. Fly away. Pero rapture, ang ibig sabihin nito ay? Ang ibig sabihin niyan ay? Bliss. Alam niyo yung bliss? Nandun ka sa kalagayan na you are overwhelmed. Sabihin natin, overwhelming joy. Malakas, sabay-sabay, overwhelming joy. Okay. Pag ikaw ay may overwhelming joy, rapture. Ang tanong, saan ka na-overwhelm? Alam niyo yung sarili niyo. Alam niyo kung ano ang nangyayari sa sarili niyo. Sabi ng Bible, punta tayo dun sa 1 Thessalonians 4. Bakit ko po isinare ito? Kasi nakausap ko yung aking kausap ko yung si Sister Delia. Nasa Israel siya ngayon. Sabi niya sa akin, Dong, alam mo ba na yung Lebanon, nakikinig pa kayo? Yung Lebanon ngayon ay pipilitin na pabagsakin ng Israel. Yung Lebanon. Yung may dumaang sabog na naman ng missile sa Israel. At hindi nila na-detect ang Iron Dome. Nagulat sila bakit pumasok pagka dumating sa atmosphere ng Israel, automatic yun, yung Iron Dome, nandun yun. Marami silang Iron Dome. Anytime, basta may nag-intercept na missile, diretso, sabog kagad dyan kasi i-intercept na kagad. Pero nagulat sila, bakit nakapasok sa Tel Aviv? Yung Tel Aviv, for your information, ang Tel Aviv ay ang dating
capital country ng Israel. Kailan lang ito na nawala at napunta na sa Jerusalem? Yung Jerusalem ang capital country na ngayon. Hindi nyo ba alam na ito ay isang kaganapan ng prophecy na pagka binasa ninyo yung fig tree, ang sabi ng Panginoon, pag nakikita na ninyo yung mga dahon ng puno ng higos, malapit na. Sabi niya, this generation will not pass away until these things should be happen. So, hindi matatapos ang henerasyong ito. Mangyayari yung prophecy ng Biblia. Sino ba yung fig tree? Ang fig tree ang Israel. Sabi ng Panginoon, pagka hinanap niyo yung verse nito, meron siyang mga leaves. At alam niyo ba, yung mga leaves niya, sabi niya, drawing na, pagka ito ay nalalapit na, hindi nalalagas bro. Umusbong lalo. Ibig sabihin, nagkakaroon ng mga dahon. Ang ibig sabihin, anong ibig sabihin ng dahon? Yan yung kanyang mga boundaries. Alam niyo ba na ang Israel dati, yung Tel Aviv dati hindi kanya. Yung Gaza Strip ngayon, kanya na. Gusto niya pang kunin yung Lebanon. Alam niyo ba yung Cedar of Lebanon? Nung time ni Solomon. Kanila yun. Pero nakuha ng mga Muslim family kasi bakit? Nagkaroon ng maraming mga war. Pero inuunti-unti na yun. Alam niyo ba yung missile na yun ay galing sa, alam niyo kung saan galing? Russia. Galing siya sa Russia. Alam niyo anong concern ng Russia diyan? This is modern events. Bakit kailangan nyo malaman? Yung sinasabi ni Tatay kanina, pwede hindi kayo makapture kung hindi nyo ito alam. Sabi ng Panginoon dito, for the Lord Himself, sa verse 13 muna. Basahin natin sa 13. 1 Thessalonians 4:13. Pakibasa po. Si Nanay Erlinda, sunod si Sister Cristel. 4:13 muna. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Yung ibang tao natatakot mamatay. Kasi ang tingin nila, ang pagiging Kristiyano walang pag-asa. Ang tingin nila, ang pagka-Kristiyano ay dead end lang. Ang tingin nila doon sa pagiging Kristiyano, kaya sabi dito, hindi ko kayo nararapat ng maging ignorante na patungkol doon sa kamatayan, yung sleep. Alam niyo ba yung sleep sa Bible ay death? So lahat ng mamatay kay Kristo, natutulog lamang. Kaya ba't ka matatakot? Natutulog ka lang pala eh. Kaya sabi ko, Lord, kung masusway lang tayo ng sanlibutan na ito, kunin na lang tayo. Sabi ng Panginoon kay Peter, pilit ka ng demonyo kinukuha sa akin. Ibig sabihin, nakipag-bargain yung demonyo kay Kristo na, halika na. Bakit si Pedro ay iba-iba ng ugali? Mainit ngayon, mamaya malamig. May kanya-kanyang karakteristik yung mga disipulo ng Panginoon. Mayroon doon, hindi mapaniwalain. Totoo kaya yan? Ang pwede sabi mo? Sino yun? Si Tomas? Si Felipe? Gusto niyo makita yung Ama? Gusto niyo masyadong literal? Yung mga bagay na gustong sabihin ng Panginoon? Sabi niya, pag nakita namin Ama, sapat na. Di ba? That is a condition sa Panginoon. Pag nakita mo ang Panginoon, maliligtas ka na. Physically.
Yung iba naman, yung doubt, masyadong doubter. Sabi ng Panginoon, hindi pwedeng mawalan tayo ng pag-asa. 14, si Steph, pakibasa. 15, si Meredith. 16, si Simon. First Thessalonians 4:14. 4:14. Dahil sa naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala Si din Teo, pabasahin mo naman. ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng nananampalataya at sumasampalataya sa Kanya. Sabi diyan, kung tayo ay kung tayo ay naniniwala na si Jesus ay binuhay na maguli. Ano yung Tagalog ng even so, then also with sleep. Yung mga natutulog din, bubuhayin din. Amen. Alam niyo, minsan natatakot tayo sa death. Bakit tayo natatakot sa death? Kasi hindi ka ready. 15, pakibasa, Meredith. Sabay sa... Andun, kaya yung batang katabi mo. 15. 15 daw. 15. Ito Ikaw, ang sige. katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So malinaw yan. Definite na sinabi ni Pablo na mayroong resurrection. So lahat ng mararapture, they will change into the glorified body. So ang rapture ay bliss, overwhelming joy. Saan? Bakit? Kasi magbabago na ang katawan mo. Yung luma mong pagkatao, mawawala na. Yung damdamin mong hindi maganda, mababago na. Doon yung full blast ng born again. Ang pagiging born again, hindi lang yan dito, mga kapatid. May soul, isulat nyo to, may soul, spirit, born again. Pero may body. At yung pagiging born again ng spirit and soul, 50-50 yan. 50-50 yan. Bakit 50-50? Pilit ka ng kaaway kunin. Tay, dito kayo pumupo. Bakit mahalaga yung sinasabi ko? Ang born again, hindi lang yan sa bibig. Hindi dahil nagsimba ka, nagtaas ka ng kamay, naglundag ka, umawit ka, you are born again. No. Ano ba yung pagiging born again? Changing of your mind. Kung ang rapture ay changing of the body, ito ay changing of the body. Changing of the mind, changing of heart. Pero yung born again experience, pagkatapos mo ng baptism in water, may baptism in spirit. Ito water, H2O, no? Yung born again, proseso yan. Paunti-unti yan. Sinong nakakita ng yung kukun? Yung kukun? Yung uod? From uod? Higad. Galit kayo sa higad, di ba? Pinapatay niyo yung higad eh. Pag nakakita kayo ng higad, ang gagawin niyo? Apakan. Pero hindi niyo ba alam, yung pangit na higad na Makati, magiging butterfly yan? Magiging butterfly yan. Yung itsura niya pangit. Pero alam niyo ba, pagkatapos ng higad ay lumakad, pupunta yun sa isang... Actually, gagawa siya ng... Bilog. Yung bilog. Anong tawag doon? Yung binibilog niya yung sarili. Yan yung metamorphosis. Pinakabahay niya, yun ang tawag doon yung kukun. Metamorphosis process. Proseso, from pangit na itsura, from pangit na kalagayan, then ilalagay niya yung sarili niya doon sa madilim. Sabi ni Brother Gan,
He goes to the darkest place. Meron tayong mga darkest things sa buhay natin. Sa katotohanan, we have a darkest time in your life. Meron kayong panahon na nandun kayo sa dilim. Tama? Pero yung dilim na yun, makakatulong yun sa'yo. Anong mangyayari doon sa kuko? Unti-unti. Anong gagawin niya? Doon sa loob ng kuko na yan, doon niya bubuhin yung kanyang sarili. Doon bubuhin, doon siya ipipid ng Diyos. Doon sa darkest life niya. Ano ba yung darkest life? The darkest, anong pagsubok ang hindi mo kaya pagtagumpayan? Maaaring hindi ka kayang pabagsakin ng kaaway sa physical body mo. Maaaring hindi ka pabagsakin doon sa mga bagay na malakas ka. Doon ka pababagsakin ng demonyo. Doon sa pinakamahina ka. At yun yung darkest life mo, darkest place. Suriin natin sarili natin. Ano yung darkest place? Then after that, doon siya kumakain, he will feed for that. No? Paglabas nun, ang tawag nga dito is metamorpho. Metamorphosis. Ang ibig sabihin ng metamorphosis ay change. From one substance to another substance. Bago ka na. From pangit na kalagayan, higad, makate, at ang ginagawa lang nun, kain ng kain. Alam niyo ba kung anong kinakain ng higad? Dahon. Anong dahon? Patay na dahon? Buhay. Why? Anong kulay? Green. Green. Ano yung green pasture? Kailangan kumain tayo ng kumain. Kung hindi tayo kakain ng kakain, wala tayong ibabalot sa ating katawan. At yung kinain niya, yun yung kanyang magiging kukun. At doon sa loob ng kukun na yun, yun yung magiging pagkain niya bago siya mag-metamorpho into butterfly. Ang gigets niyo yung sabihin? Yes. Ang Kristiyano ay katulad ng isang higad. Tama? Mayroong magpagandang bagay sa atin. Sabi ng Bible, ang ating mga gawa ay katulad ng isang basahang super dumi sa harapan ng Diyos. Walang mabuti. Sabi ng Diyos, walang mabuti, walang humahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Gusto niyo mabasa yan? Basahin natin yan sa Romans. Ito ang kalagayan ng tao. Romans. Pakibasa po sa verse Lumas. Romans. 3:10 ba? Romans chapter. Pakihanap na yan. 3:10. Sorry, 3:10. Chapter 3, verse 10. Sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Meron po ba? Wala. Wala. Walang nakakauna. Diretso mo sis. Sige. Walang nakakauna. Walang naghahanap sa Diyos. Walang gustong umanawa. Hindi maunawaan ng Diyos. Hindi nila hinahanap ang Diyos. May tanong ako sa inyo, hinahanap niyo ba siya? Yes. Gusto niyo bang maunawaan yung rapture? Ang rapture ay isang bagay na mayroong nangyayari sa buhay mo. Sabi ni Pablo, huwag tayong maging ignorante sa bagay nito. Kasi bakit? Kung magiging ignorante ka, Nikki, maiiwan ka sa rapture.
Sino yung gustong maiwan sa rapture? Hindi? Gusto mo? Ayaw. Gusto mo makasama? Amen. Ano nangyari sa Israel? Ang Israel ay kurasan ng Diyos. Lagi nyo siyang tingnan. Hindi totoo na pinalitan ang Israel. Sabi ng isang pastor, nakasama ko. Hindi totoo ng Pilipinas ang Israel. Yan ay kabulaanan. Ang Israel ay bayan ng Diyos at kahit kailan hindi niya papalitan. Sana kasulat. Maraming talata yan sa Romans. Hanapin niyo. Pero, sino tayo? Sabi ng Romans 11, kung ikaw na ulibong ligaw ay inugpong lamang, yung Israel ang tunay na victory, at sila ay sanga. So, dudurawin ko to, no? May mga sanga dyan eh. Yan. Yung sanga na yan, magsulat ako ng sanga, pinutol, at yung pinutol na yun, yan yung Israel. Pero hindi yan nawala. Ibabalik ulit yan. Sino ang inugpong pansamantala? Yung mga hintil. At tayo ang mga hintil. Tayong mga hintil ay nakasama doon sa kaligtasan. Salamat sa Panginoon Yesus. Salamat dun sa babae na nangungunyapit, nagpupumilit, Lord. Kahit aso gusto kumain dun sa dulang ng kanyang Panginoon. Gusto nyo bang maging katulad ng babae na yun? Sabi ng Panginoon, sino ka? Anong pakikialam ko sa iyo, babae? No? Ang gusto pakita ng Panginoon, tinetest niya yung babae kung tunay ba talaga yung pananampalataya niya. Ito yung tanong sa atin. Tunay ba yan? Sabi ng Gospel ng ni Paul, binanggit niya doon, may taong naghahanda ng bahay, pero yung mga materialis iba-iba. Pakihanap nyo nga yan. Yung taong nagtayo ng bahay sa buhangin at taong nagtayo ng bahay sa bato. Sige, pakihanap. May 8 minutes tayo. Amen. Nakita ko na po. 1 Corinthians chapter 3, verse 12. Sige po, Nay. Pakibasa nga po, Nay. Pakinggan nyo itong mabuti, mga kapatid. Baka ganito yung ating mga handog. 1 Corinthians 3:8 muna, Nay. 3:8. 3:8. Pakinggan nyo ito. Tingnan nyo yung verse. Simon. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong ng manggagawa lamang. So, yung nagtatanim at yung nagdidilig, parehas manggagawa ng Diyos yan. Kaya walang dapat na mataas, mababa. Diretso po At natin. bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Tandaan nyo, may reward ng Diyos. Depende yan sa inyong pagkasigasig bilang Kristyano. Ang tanong, ano kaya ang reward na yan? Tuloy mo po na verse. Kami Verse 9. kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Ang bukirin niya tayong lahat. Ang mga manggagawa ng Diyos, yung mga naunang apostol, at tayo yung kanyang mga bunga. Anong gagawin niya? Diretso po na. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Tandaan niyo to. Verse 10. Gusali Ayon kayo. sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Tandaan niyo. Iba naman ang Okay. nagpapatuloy sa pagtayo ng gusali. Ngunit
dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Tandaan niyo to, bawat isa sa inyo nagtatayo ng kanyang sariling pundasyon. Amen. Kung hindi tama ang pagtatayo mo, sigurado, babagsak yun. Diretso po na 11. Sapagkat wala nang ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang pundasyon, hindi ka pwedeng maglagay ng panibagong pundasyon dahil si Kristo ang pundasyon nating lahat. Diretso po na. Walang iba kundi si Jesucristo. 12:9. Ito yung lahat ng mga nagtatayo. May nagtatayo ng gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato. Mayroon namang gumamit ng kahoy. Mayroon damo o dayami. 13. Makikilala ang uri na gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahayag Pakinggan niyo. sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Alam nyo, mahahayag kung ano ang itinatayo nyong pundasyon ng spiritual na buhay ninyo. Ano daw yun? Gold, silver, ano yung sunod? Pilak, Stones, mahalagang bato, damo o dayami. hay, wood, stubble. Yan yung mga materyales. Gumamit ng kahoy. Ano ang ginagamit mong materyales sa pagtatayo ng pundasyon mo, Nika? Meron ka bang gold? Meron ka bang silver? Meron ka bang stones? Wood, hay, stubble. Alam niyo yung hay? Dayami, Nay. Gaano katibay yung dayami? Marupok. Isang sindi lang, Nay. Ano lang. Sunod na agad. Anong sabi sa verse 13? Bawat gawa ng mga tao ay lalabas o imamanifest ito sa panahon ng ng paghuhukom. Kailan ang paghuhukom? Pagkatapos ng rapture. Anong sunod? Hukom. Tribulation. Pagkatapos ng tribulation, may millennium. Pagkasunod ng millennium, may great white throne judgment. At yung paghuhukom na yun, lahat aharap doon. Kung ang lahat ng yan ay aharap, paano yung mga believer? Yung reward ng mga believer, aharap ka rin sa Panginoon. Ang tanong, saan yan? Meron akong debate niyan kay Pastor Rene. Kung saan ba yung judgment seat of Christ. Kasama ang bride na huhusgahan ni Kristo. Alam niyo ba yan? Kailan ang judgment ng bride? Dito, sa lupa. Dito pa lang sa lupang ito. Makikita na ni Kristo. Makikita ninyo kung sino yung tunay na matatapos. Base doon sa kanyang mga gawa. 1 Corinthians 13 verse 3:13. Ulitin ko. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Anong fire yan? Baptism in the Spirit yan. Pag hindi ka nagpasunog sa Panginoon, dito, ngayon, anong pagsunog? Pagpapatuwid yan. Dumadaan ka dapat dun sa pagtutuwid sa'yo. Kailangan mong tanggalin, kailangan mong idaan yung ego, yung pride mo. Kasi yan yung nakakasita sa tao. Hindi kayo sa'yo. Yan ang dahilan kung bakit hindi makalapit sa Diyos ang tao ng maayos. Alam niyo yung pride of life? Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi niya, ano yung fire?
correction. Paano ba pinapadaan? Basahin natin yung pagdaan ng apoy. May una kong 2 minutes. Revelation 3. Pakihanap. Sinong maunang maghanap? Hindi ka. Open. Ang tungkol. Matik yan. Pag ka nag-verse, nagsasabi si Tito ng verse. Open yan. First Peter 1:7. 1 Peter 1:7, saka Revelation chapter 3. First Peter 1:6-7. Sige, pakibasa yung 1 Peter muna. First Peter 1:6, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Okay, diretso. Bagamat ngayon sa sanaling panahon kung kailan ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Sinusubok sa pamamagitan daw ng apoy. Sinusubok ang bawat isa sa atin. Kahit si Pastor. Nandun ako sa sinusubok ako. Sabi ko, hindi ko kayang i-give up yung mga tropa namin. Maraming pagsubok ang duman sa Tanay Outreach. Parang gusto ko nang sumuko. Kahit sarili kong pamilya. Anong apoy yan, mga kapatid? Katulad ng kukon. Kailangan niyang dumaan dun sa madilim na panahon. Madilim na oras, madilim na time. Ang church kailangan dumaan din sa dark ages. Ang Israel kailangan maputol. Tayo kailangan malaman, kailangan masubok ang ating mga gawa sa apoy. Para makita ano ba reward ang meron ng sa mga believer, sa church, sa bride. Revelation chapter 3. Sabi ng Panginoon, pinapayo ko sa iyo na ikaw ay verse 18, pakibasa. Noy, pakibasa Noy.